Dakila at mapagpalang Diyos sa oras ito narito kami sa kanyang aral. Aming hiling-hiling ang kanyang inspiration sa mga sa amin na ang aming mapag-aralan tungkol po ito sa impyerno. Panginoong Diyos, tulungan kami na aming maunawaan. Salamat po. Amen. Okay, ito po. Totoo ba na existing ang impyerno? Sige, magtatanong muna kita bago tayo mag-ano. Totoo ba na existing ang impyerno? Ang impyerno sa kasaysayan, ito ang lumalagablag na apoy. So, existing ba ito? O mangyayari ba ito? Opo. Halika din. Okay. Ito po. So yun po ang sinatawag na lake of fire. Ha? Yung lawa na ng apoy. Apoy. So, kung ating titinan, sabi po riyan, ito yung lawa ng apoy. Ang sabi rin ay meron pong apoy na nakita na 12,262 meters. 12,262 meters. Ay di, malayo po ito, ano? Mahaba. Okay? So, sabi rin, ito yung tinatawag na the well or to hell. Ayan. So, kung titingnan natin, ayan, grabe ano? Grabe po yan. So, sino-sino po ang nakalaan dyan? Kung baga sa ano, ito'y mangyayari, ilalaan sa mga tao na ayaw sa Panginoon. Yan. So, alam natin, sa 1 John, kita mo dyan? 1 John chapter 4 verse 8. Sige daw. Ating basahin para po mapatunayan na kung totoo sa huling ano, 1 John, malapit sa Apokalipsis. Sa Apokalipsis. 1 1 John John chapter 4 verse 8. Magkakadikit lang yan sila. Arutan ko naman ina. Anong ko po ito? Baklang pinambukod. Okay. 1 John chapter 4 verse 8. Ano daw po? Kita mo na? Sige, basa. Ang hindi umiibig ay hindi na nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Totoo yan, ano? Ang sabi ko, ang hindi umiibig ay hindi Nakakilala sa Diyos. Lahat ng tao ay may pag-ibig, di ba? Sapagkat ang Diyos ay Kilala natin ang Diyos. Yung pinag-aralan natin nung una, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan natin ng mga ginawa. Di ba? Ito nga, tanda na meron talagang Diyos. Okay? So, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, paano po yan? Sabi lang, si Satanas, yun po ang Tayo. ang pangunahin na utor ng galit ay si Satanas. Paano natin mapatunayan yan? Ang utor pa ng galit, pinag-aralan natin noong nakaraan na magalit ka na huwag magkasala at magalit ka huwag palumugan ng araw. Ang pinaka-utor ng galit ay walang iba kundi si Satanas. Baro naman na pa-share pa ka didi. Tingnan po natin ang chapter 12. Diretso atin sa puntatin. Diretso papunta. Welko. Chapter 12. Verse Apokalipsis. 17. Doon sa Apocalypse, chapter 12. Apokalipsis. Oh. Magkalapit ano yun? Oh, wala Nag-swimming na. Wala nakikita. Chapter 12. Verse 17. Sige daw. Nagalit. Lagalit na dragon. Nagalit ang dragon sa babae at
umalis upang digmain ang lalabit sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may pagtotoo. Kanino daw po nagagalit si Satanas? Sa babae. Balabing na babae na At labi. nagalit ang dragon sa babae. Ang babae, kung ating titinan, ito po Nakatawan sa iglesia. iglesia. Pagkatapos na siyang tumutupad sa mga utos ng Diyos at may Patotoo ni Jesus. mga patutuo ni Jesus. So kapag ka ikaw ay nasa Diyos, galit si Satanas. Kaya sinabi ko na sa inyo noon na galit si Satanas. Halimbawa, katulad, nagagalit si Satanas sa atin. Kasi ang kanyang karakter ay makakayan dito. Ayaw niya na mabulgar ang kanyang katangian. Kaya ganito, kaya ang author ng galit ay walang iba kundi si Satanas. Okay? So dragon ho. Ano? Pagkatapos, yung tinatawag na unending torment, ito na po ang Walang yung pagkatigil. impyerno, ito ang tinatawag na unending torment. Ano ibig sabihin yan? Yung tinutorture ang tao doon na walang katapusan. Ha? Oo. Alright? So ano pa ang sinasabi riyan? Ito din pong annihilation. Pag sinabing annihilation ay yung aabuhin ka. So yun po. Pagkatapos, ang tanong sa atin ngayong hapon, totoo ba na ang hellfire ay pinakita sa atin ng Diyos na siya ang pag-ibig at saka katarungan? Sabi diyan, does hellfire rebels to us as a God of love and justice? Ito bang impyerno ay nagpapakita lamang na ang Diyos ay pag-ibig at may justisya? Hindi po. Hindi po. Sapagkat siya ay pag-ibig. Dangan lang, binigyan tayo ng palugit. Di ba ga? May palugit sa atin. Ano yun? Ito. So, ang hell, sabi dito, binanggit ng 54 na bisis sa Biblia. Bait na bata. Mabilis na sa imo. Okay. So yun. So dito, ang sa Hebrew, ito yung original na salita. No? Well, mabalik na ako, mabalik. Ito yung original na salita, yung Hebrew. Itong Sheol na ating binasa kagabi, yung Sheol, yun yung libingan. Okay? Alright? So sa Greek naman, ang kasunod na salita ay Grego. Ang salita ng libingan ay Hades. Okay? So yun po. So ang sabi dito, so ang Hades openly simply means ano daw? The grave. Yan po ang ibig sabihin yan. So, libingan pala yung sinasabi yan. Okay. Sabi po sa Job 17:13, if I wait the Sheol o grave is mine house, I have made my bed in the darkness. Ano daw po? Na ako'y naghihintay sa, saan daw? Sa libingan na aking bahay. Pagkatapos, ginawa ko ito na aking higaan at doon sa kadiliman. Yun po sabi ni Job. Okay, ano po pong sinabi diyan? Sa Psalms chapter 16 verse 10. Tingnan niyo. Awit. For thou wilt leave my soul in Sheol, Sa gitna. neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Ang sabi dito, huwag nawang matira ako lagi sa libingan. Oh? Kundi maghihintay ako sa isang banal na nakikita ang aking kabulukan. Di ba? So yun po. Pagkatapos, ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55, tinatanong tayo,
yung sabi niya, oh death, where is thy sting? Where is thy victory? Doon sa kamatayan, di ba, pag sinabing sting, ano yun? Yun ang term sa mabaho. Baho. Yung sting. Yan ang term ng mabaho. Pagkatapos doon daw po sa libingan ay meron bang pagtatagumpay? Sa libingan kaya meron pagtatagumpay? Kailan niya mangyari? Okay, ito. Sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 13, doon sa Revelation chapter 20 verse 13, makikita po natin na yung mga tao, hindi naman hiling-hiling ako. Hindi tayo humihiling ng ganun. Pero ang totoo lang, aktwal na mga pangyayari, yung paghanap buhay natin sa dagat. Di ba? Minsan ang sabi riyan, and the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades, or the grave, delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So, ang ibig sabihin, yung dagat, di ba, may nalubog. Paano hindi na makita? Kung siya maliligtas, ito, kung siya maliligtas, ibibigay ng dagat ang patay. Di ba ka? Ibibigay. Pagkatapos, ang sabi niya dito, ibibigay ng dagat ang mga patay doon. Pagkatapos, hahatulan sila sang-ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya yung mga taong lumubog, ano yung Agustina, San Fernando, di ba ka? Yung San Juan, di ba lumubog yun? Na marami ang namatay doon. Okay, paano yung kinain ng pating? Yung nilunok ng isda. Ganito, ibibigay, iluluwa din yan. Ng dagat. Kung yung titingnan mo si Hunas, di ba si Hunas kinain ng isda? Okay? Nasa ilalim siya ng tiyan ng isda, 3 araw at 3 gabi. Ngunit sa kanyang dalangin, hindi siya napatay. Sa kanyang dalangin, buhay siya. Alam mo ba, inutusan ng Panginoon ang isda at doon siya ibilugar saan? Sa lugar ng Nineveh. So, ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang may pinaka-makapangyarihan. Kahit na isda, uutusan yan. Kahit na buto na, iluluwa pa rin yan ng isda. Ang dagat, halimbawa, naroon sa mga kalaliman, iluluwa yan ng Panginoon. Opo, yun ang kapangyarihan. Okay? So, pakatulan na po tayo sa sangkayan sa ating ginawa. Okay, ayan. So, sa iba pang salin, yung impyerno ay tinawag na Gehenna, a place of burning. Okay? Pagkatapos, ayan po, kita natin yung apoy. Iyon po yung apoy na nakita ni Juan. Sa Raimonda. Yung ihuhulog kay Satanas. Yung apoy na yan. Okay? Ayan. So, kailan daw ito magniningas ang apoy na ito? Ayan, makikita nito. At saan ito magniningas? Ayan po. At gaano katagal ang pagniningas na ito? So, yun po ang mga tanong na dapat natin masagot, pag-aralan. Kasi, halimbawa, may nagturo na kapag ang isang tao ay matuwid, diretso sa langit. Pero, ang tanong naman, paano babalik ang Panginoon sa Kristo kung ang lahat ay naroon sa langit? Di ba ka? Pagkatapos, saan naman ito? Dito ba sa lupa o saan? Okay. So dito, gaano naman katagal itong hellfire na ito? Okay, titingnan natin ano po. Okay? At saka, kailan ito mangyayari? Okay. Tingnan po natin ang Mateo 13:24 hanggang 30. Ito po Mateo 13. talinghaga. Na tayo pala, nagkatulad tayo ng mga trigo.
Katulad tayo mga trigo na aanihin ng Panginoon. Yung mga dayami, kasi meron magpinda talaga. Yung mga dayami, oo, yung shaking of the church. Kung baga sa yung Liglig. pagligid na aanihin, tapos yung mga dayami, Malaglag. chapter 13 verse 24 to 30. So yan po ay isa sa makikita natin. Tama na? Mateo 13. Versikulo 24 hanggang 30. 24-30. Masabi. 24. Chapter 13 verse 14. At 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sige tayo. Okay, sige, patuloy. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at damo ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka magtitipon ninyo ang mga damo ay inyong mabubunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagabas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbagsikin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa ating pamamagitan. Sige, tuloy pa. Okay na, no? Ang ibig sabihin yan, yung trigo, yung butil, ay saan daw ilalagay? Sa bangan. Bangan. Sa lalagyan. Kamalig. Pagkatapos yung mga uhot, diba? Uhot ang tawag nito, diba? Susunugin. Okay, sasalagin. So yun ang yung talinghaga. Sa atin din naman, pagdating ng Panginoon, kukunin niya ang kanya, iiwan yung para sa lupa. Okay? So sino nga ang kasama dito ni Satanas sa lupa? Ang mga Yung masama. mga taong Masama. ayaw Sumunod. sumunod. Okay. Alright. So yun po mga kapatid. Ito po ay anihan, di ba? Ayan po. Ang anihan dyan, nakikita natin yung trigo at saka hindi. Kapwa silang tumubo, di ba? Okay. So nakita diyan na hanggang doon sa 36 at saka 39, hindi nawawaan ito ng mga alaga. Hindi nawawaan. Kaya isang talinghaga kasi na para ang tao ay matuto sa lahat ng mga bagay. Yung pinagaan, kumbaga sa pinagaan ng Panginoon ang mga talinghaga nito. Na para maunawaan ng tao, magkaroon ng isip ang tao na mabuksan ang ating isipan. Kasi kapag puro lang Biblia ang ating pinag-usapan, nakatalinghaga na pala yung ay hindi natin alam. Di ba ga? So ganun. Ngayon, itong ating yung ating pag-aaral, yung lahat ng ating napag-aralan, naalala niyo? Ha? Naalala niyo iba, no? Ang delikado si Satanas. Lucas, Lucy. Magkadikit sa Marcos. Diba? Mateo, Marcos, Lucas. Lucas. Marcos, Lucas. Siya malagyan ba doon yan maadukal kanin? Opo. Ayan. Sa Lucas, kaya
Hindi pala ini. Matthew siguro ini. Matthew 12. Naya nga na dito sa kuwan. Hati-hati ka. Kaya dito sa amin, ano ba? Kami sama? Tapos yung sinunod-sunod dito sa... Kaya isa nalakat ka ganun sa eskwela. Ako. Baby boy. Pila-pila kasi sa umingkod ka. Grabe lalaban dito sa playground bago kita nakaruli. Tapos na siya matumba. Lucas 8:12 pala. Papa niya. 8:12. Lucas 8:12. Lucas Balik 8. sa 8. 8:12. Para makita po natin na meron pong delikado. Yan. Ang sarap yung dako. Ayan. Lucas 8, ang talata ay 12. Ito po ang delikado. Sige, basa. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang nakikinig pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumasalataya at naligtas. Delikado. Natin pala. Tigil lang. Yung pakikinig natin, ano ang ating gagawin? Manalangin tayo sa Panginoon. Okay. Dalangin natin ay yung lahat ng ating pag-aralan Hindi mawala. ay ating maalala. Kasi si Satanas pala, tusok. Kukunin ito kahit na sinasa puso na natin. Kukunin pa rin ni Satanas ito. Ano gagawin mo? Upang huwag nang malitan. So, paano po? Paano po ang ating gagawin? Yung palang ating napag-aralan dito. Kaya nga po, dinala ko ito sa inyo. Kasi, may mga pagkakataon talaga na kumbaga ano, parang nakakalimutan natin. Di ba ka? Nakakalimutan. Parang nawala sa atin. May iba man na ada, may So, kumbaga sa ano ay narito sa ating puso. Ngayon, ito ay kukunin sa tanas na para patuloy ka na hindi ka na maligas. So yung mga tao na Sanay ko dumilan. Nabalat tayo. alin, Kanin. Salat. Masyado. Pantarong. oo, yung kasi ang kanyang gawain para Distraction. marami siyang madala. Kaya sa atin dito, para tayo magtagumpay, ulitin ko iha, yung Revelation, Apocalypse chapter 3, verse 5. Ano sabi doon? Apocalypse chapter 3, verse 5. Binasa natin yung nakaraan. Ano sabi? Kumain ka na daw dodong. Pasampi ka sa ginagaw. Sige. Ang magtatagumpay ay bibihisan gayon ng mapuputing damit at ang hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipangayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama, sa harapan ng kanyang mga anak. Diba po? Na huwag nawang mangyari na hindi tayo magtagumpay. Ano nga ang kabaligtunaan, yung synonym ng tagumpay? Kabiguan. Bigo. Kabiguan. Bigo siya sa kanyang pangarap. Tagumpay siya sa pangarap. Kaya sa atin pala, na para po hindi maalis yung ating napag-aralan, Ito ilagay. dito natin ilalagay pagkatapos ating titingnan Tayo. Patinta na sa huwag kanya. tayong patintan, huwag tayong matukso sa Satanas. Ano? Ngayon, sino po ang kaaway? Ha? Sino po ang kaaway na ito ay
gagawin na kumbaga ano, sangkalan ni Satanas. Matthew G. Para makita natin na mayroong kaaway pala. Ha? Mayroong kaaway ang tao na para gagamitin ni Satanas ito na upang ikaw ay nanglikay. Okay? Sabi dito ha, this 30 tingnan natin. Mateo tayo. Oo, Mateo. 13. Matthew chapter 10 verse 36, 37, 38. Verse 37. Oh, 37. Chapter 10 verse 36, 37 hanggang 38. 38. Ayan po. Sige daw. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Yan, sinabi ko sa inyo. Sa ama o sa ina, ang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin at ang iniibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kay sa amin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang hindi napapasal ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ayan. Diba po? Ang una nating kaaway sa ating sambahan ay binanggit dito ang DNA. Kasambahay. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, minsan paglangan ka. Pangalawa, barkada. Diba? Barkada. Sasabihin, Sister Rhea, nagpapatuloy sila dito sa ano. Kayo, dadanasin nyo yan. Brad, dadanasin nila yan. Na, tutuyakin. Labas ko pala man eh. May nag-ano na. Natawag niya siya pastura. Paglabas niya dahil didi, natawag niya siyang pastura. Okay lang yan. Dito lang sa balay. Sabi ay ko Mapalad ang tinutokso. Tinusubo. Si Satanas ang gago nito. Gagamit ng mga gamitin na sila. barkada para tayo ang mga pagkakas. So kapag tayo pinadala nila, hindi tayo nagpatuloy, papalakpak ang taingan ni Satanas. Pagkatapos, ang hindi nakapagtagumpay, siya ang alin kasama ni Satanas. So, yan po ang pinakamaganda natin gawin. Na tayo ay magtapat lamang. Mananatili tayo magtapat. Kaya magalit ko ito ka. Nakikinig kita sa mga Kaya, naranasan mo na? Wala. Wala pa naman. Wala pa naman. Mabakalan niya. pero nagsamatay sa dobe. Yung ang tinutuya. Ako tayo din naman sa tapanan na nagsabi sa akin na, ay, nag-Bible study pala dyan sa inyo. Ano yung sa amin? Rin! Atin po po, baga sa paman. Pero mas nagabati na kami sa ilasin na Wala man Sa Diyos pag inanaina. ang dali niya ba? May nagkatiman sa amin tay. Born again. Nagkatiman. Ano na amon? Bato man amon. Lugay ni na. Sira na katuloy na. Na-born again na nagkakadito sa amon. Pagka Domingo. So, ganito. Kukunin natin. Kukunin natin. Na, yung ganito. Ipang Diyos na may ginay-skin. So, tuya ang pastora. Tuya. Pagkatapos yun, Tuya kaya ay, hindi ka nakakain na baboy. Kaya na, kakain. Hindi ka nakakain. Hindi ka na makasayaw. Hindi ka na magsasayaw. Hindi ka na inom. Hindi ka na kung ano pang mga bisyo. Ay di, yun kapag ka nadala ka. Ang sinabi doon sa akin, nasa, ito ang dahilan na hindi ka na. Kasi aalisin sa puso natin yung salita na ating nakakita. Ngayon,
kung magtagumpay tayo, sabi naman ng Panginoon, hindi ko papawiin ang Ang kanilang pangalan. doon sa aklat ng buhay na nakasulat. Ngayon, kung hindi tayo nagtagumpay, papawiin. Sige ba? Dalawa lamang. Hindi papawiin at papawiin. Lilipas lang yan eh. Lilipas. Atin pong titingnan natin na itong ating pag-aaral, meron itong kabuluhan. Na ito ay hindi magiging sayang. Di ba ga? Sasabihin natin, pag sa panahon ng kaligtasan, magkita-kita tayo. Di ba ga? Kaliwa sa panahon ng kaligtasan, magkita-kita tayo. Magpapasalamat kayo. Kapitbahay mo, magpapasalamat kayo. Ito ang magdala ng halimbawa. Ikaw, sino nagdala sa iyo? Alam niyo, yung putong ng buhay, may corona tayo. Ha? Sa atras daw sa Revelation. Atras. Ayun na. Revelation daw, Revelation. So, Revelation chapter 2. Sab. Revelation chapter 2, verse 10. Yun po ang ating titingnan. Revelation Na 10. yung corona pala. Ha? Yung corona. Na sinasabi riyan. Diyan, masuyo na diyan. Sa huling libro. Apocalypse chapter 2. Chapter 2, verse 10. Atras. Chapter 2, verse 10. Ilaw? Huwag mo katakutan ng mga bagay na malapit mo na ganasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng mahigpitan. Okay? Kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibigay ko Ang buhay ng puto. ng buhay. Yan. Ano daw po? Ang magtiis. Pag nagtiis. Magtapat tayo hanggang Hanggang sa kamatayan. darating ang Panginoon, bibigyan ka ng isang putong Ang buhay. Buhay. may nakita po dito ang mga komentaryo. May mga Bible scholar na nakita nila ito. Yung corona pala na ating nakasuot sa atin. Mayroong ilan yung kumikinang yan. Halimbawa, star. Diba sa corona mayroong mga kumikinang. Alam ba ninyo, ang bawat kumikinang na star sa iyong corona, Mga kaluluwa. ang number of souls. Yun ang, kumbaga sa bilang ng kaluluwa na kaibigan na dala mo. Halimbawa, ikaw mayroon kang yung tumanda, sinama. Tayo. Yung putong mo, yung bawat kumikinang doon sa iyong corona, ito ang bilang ng iyong kaibigan na kasama mo sa kaligtasan. Dapat una-una pamilya. Madala. Na hindi lang kayo dito, hindi sabihin pa natin ang ating kaibigan, kamag-anakan, anak natin. Kasi ang una talaga, yan ang propeta. Sabi po ng isang propeta, ang unang hahanapin sa atin, Isayas. ating sandakyan. Mga anak. Di ba? Asawa mo, anak mo, kapag ka hindi mo kasama, sasabihin mo sa inyo, nasaan na yung tawa na ibigay ko sa'yo. Pinagkatiwala na kawan. Pag hindi mo nadala ang ibig sa ang iyong anak, hahanapin mo. So, ang ating gagawin, ganito. Kung baga sa hindi ito sinabing networking, ha? Kasi wala tayong bibitawang pera dito. Hindi ito networking, kundi ang ating patunguan sa taas. Walang bayad ito. Libre. Hindi kayo magbabayad sa pastor, hindi kayo magbabayad kung kanino. Diba? Basta ang ating paglilingkod sa Panginoon ay sapat na para tayo ay maligtas. Okay? Libreng tinanggap. Maliban kung may tanong. Hindi tanong.
sa ating pinag-aralan? Hunga ka na eh. Hunga ka na eh. Sige. Hunga. Hunga ka mo sa pinag-aralan natin. Yung mga pas na nakaligad. Mga na, ano natin. Pinag-aralan. Yung dili nyo na naklaruhan. Di ba nalinaw sa inyo? Balikan ko yung Ay, dito po, di ba, nagkasala kita dito. Tapos, pag abot dito sa amo nag-hihingi sa amin, di ba? Pag dito sa duta, kaya kung dito kita yan, pabalik-balik. ganito. Sabi ng Panginoon, sa ating binasa na una, ano? Na yung ginawa natin, doon tayo hatulan. Pagdating sa paghukom, di ba pagkaroon natin yung judgment? Sa paghukom, haharap ka doon. Ipa-plus doon Ang lahat ng ginawa. ang lahat ng ginawa mo. At nakabatay doon ang sampung hukom. Ito. Kung saan ka nagkasala. Ito. Opo. Kung saan ka nagkasala. Si ate, nakasunod ba? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Check. Pagkatapos, hindi mo binanggit ang pangalan ng Panginoon. Check. Halimbawa, Bilang ko na doon na sa pagsamba. Ito ang problema. Halimbawa, Bilang ko na kabata, gadunin. Pero pumasok talaga dito sa salamat. Amen. So, Ako na kabata pero ang nahil ko sa inyo, inside the heart. ito nga. Ano tayo nga walang. Inan, kunyari, pag na-ando ka, ay, Diyos ko. Sabi pag ang dito, bawal banggitin. Oo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos. Nasasabi yun na. Sa pananalangin lang yan. Ako brother, Sa pananalangin lang. yung nakuha ko sa inyo na salita. Ano nangyari sa Pag may nag-i-interview sa ako, may ginasumbatan ako sa iya. In the name of Jesus, go away tanin. Ata. So yun ang ating gagawin. Ano? Na manatili tayo doon kasi ito basihan sa paghukom. Yung 10 utos ang babasihan. Yung sinasabi mo na wala na sa paghukom. Yun ang salamin natin eh. Ang kautusan. Alamin ho yun. Ipapakita sa iyo sa panahon ng paghukom. Pwede lang yun. Yung iba. Babasihan sa mga Ano ka wala ka lang nakita? si Sister Kaya usad ko yan din Nagbigay. akong palta. Lalit ako. nagbigay ng pagkain sa Kapwa. aksyon yun. Saan yun? Pag-ibig mo sa Kapwa. na ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba ga? Honor thy mother and thy father. So, okay. Check doon. Tapos, yung pagsamba. Sa pagsamba, Sinay na hindi. patuloy itong sumasamba. I-check doon. So kapag ka, may hindi ka na perfect doon. Ito, alalanin na. May hindi ka na perfect doon. Ang biyaya ng Panginoon. Bakit siya nagpakamatay doon sa cross? Sapagkat tayo ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Ngunit kung kamatayan niya, binayaran. Saan natin binasa yun? Saan natin binasa na bayad na tayo? Binili ka ng halaga. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. Binili tayo ng Panginoon. Binayaran tayo ng mahalaga. Ang kanyang dugo. Halaga. Nakatumbas ng kanyang dugo. Kaya Doon sa nagkaganon kamatayan siya, sa cross. nagtupad siya. Opo, kaya siya nakalipad doon para ang ating mga kasalanan ito ay kanyang Tinubos babayaran. niya. Yun ang basihan na kapag ka hindi man tayo, ito kasi mahina tayo, hindi man tayo nakaabot sa panuntunan ng ating Panginoon. Sister Jane, huwag ka mag-alala. Naroon ang biyaya ng Panginoon. Ililigtas ka kapag ka nananatili ang Kristo dito sa atin. Ha? Sabihin natin amen. 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 Okay? So, salamat sa inyo. Tayo ay Pero tayo dito maiwasan ng susad kadlot magkasala kita. Oo, itaw man kita. Sa imo mata lang na may nakita ka. meron ka. Kasala ka tayo. Isip mo tayo. Pero, May naglabad na kakaiba sa pangita mo. Sa
Isip mo lang, sigahan mo na tayo dito. Sana kami sa dito na tayo. Pag meron kang nakita medyo alanganin sa iyong paningin, huwag mo na siya tingnan. Kapi yung Kasi sa atin, sige. Kung baga sa ang tao talaga, ang tao, Yan ang likas. mahilig tayo. Sinasabi sa banal na judgmental. Yung ating na bakit ikaw ay narito, na ikaw yung tao na nang-rape sa akin, ikaw yung patay sa akin. Nagulat na lamang siya. lahat naman sa langit. Lahat naman sa langit. Pareho kami narito. Ibig sabihin, Nagsisi. hindi tayo humusga. Huwag husgahan natin ang kaibigan. Nasabihin, Na masabi na, grabe na dati mo. Grabe sa lasa na, namamatay na na. Ganda. Siguro wala daw inatag sa mga Mas masama kabot sa langit. hindi maiwasan yan. Sana all. Pag-aralan natin yung sana all. Meron nakalagay dyan. Meron nakalagay kung ano yung salita. Ano Kaya ang man ina, ang sana all, dapat tanan. sana all. Sana all, may bukol. meron tayong video o meron tayong topic niyan. Yung sana all. Meaning to sila sana all, Yung mga dapat martis, tanan. yung martis, meron din tayong video dyan. Nagkaroon po talaga ano daw ina. Dinagtuman. Yung sana all. Sabay na na words. Hindi kaya ano? Sana lang. Parehas man sa nila. Tanan, Ano ka, bright ka. Sana all. sana. Meron dyan, meron dyan. Tanan. Ating pag-aralan dyan. Sige, so salamat sa inyo. Tayo ay dadako na sa ating panalangin. O Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay natapos. Patubayan na ba ang ating mga kaibigan ito. Sana ay hindi maalis ang kanilang mga napag-aralan. Ito'y maikintal sa aming mga puso at isipan na hayaan Panginoon na tatakan ito ng banal na Espiritu na hindi ito maagaw ng away. Panginoon Diyos, salamat po ng marami. Ito po aming galing sa Panginoon Diyos. Amen. Okay, salamat. Sige. Salamat sa inyo.